11 Einstein. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Binibining Maxine. Bago magsiupo, maaari bang pakipulot muna ang nakikitang kalat at ayusin ang upuan. Bago tayo magsimula, President, meron bang lumiban sa ating klase ngayon? Mahusay, ako'y nagagalak dahil kayo ay naritong lahat. Bago tayo magsimula sa ating klase, tayo muna ay magbabalik-aral. Sino ang nakakaalala sa paksa ng ating tinalakay nung nakaraan? Yes, Jenny Lynn? Mahusay, sa paksang rehiyon ng Asya. Pakibigay na ang iba't ibang rehiyon dito. Yes, Kurt? Tama. Ako ay nagagalak dahil naalala mo pa ang ating tinalakay nung nakaraan. Ngayon naman ay may ipapagawa akong aktibidad na kung saan ay konektado ito sa buong talakayan natin ngayong araw. Ito ay pinamagatan kong lahi ko tukuyin nyo. Panuto. Hahatiin ko kayo sa 4 na grupo na kung saan ay may isang magsisilbing leader ang bawat grupo. Ako ay magpapakita ng litrato na bubuuin ng leader. At pagkatapos buuin ni leader, huhulaan ng mga miyembro niya ang nasa larawan. Ang mga leader ay may 1 minuto lamang na buuin ang larawan at 2 minuto naman sa paghula ng mga miyembro. Okay class, base sa inyong ginawa ang aktibidad kanina, mayroon ba kayong ideya sa ating talakayan ngayong araw? Sino gusto umula? Yes, Joanna? Tama, konektado ito sa iba't ibang lahi ng tao. Ano pa ang ibang ideya naman? Mahusay, konektado rin ito sa mga naging ambag ng mga sinaunang lahi. Lahat ng sinabi nyo ay tama. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay ang patungkol sa evolusyong kultural ng Asya. Ano nga ba ang evolusyon na yan? Pamilyar ba kayo klase sa salitang evolusyon? Tama. Ito ay ang proseso ng pagbabago. Pag-aaralan natin ang pagbabago ng kultura dito sa Asya simula sa pinakaunang kasaysayan. Una, tutukuyin muna natin ang ibig sabihin ng prehistorya at kasaysayan o istorya sa English. Anong or sinong may ideya sa ibig sabihin ng prehistorya? Yes, Kurt? Mahusay. Ang prehistorya class ay isang mahabang nakaraan ng kasangkatauhan na nag-ugat halos 2.5 billion taon na nakalipas o bago pa ang pagkalikha ng isang sistematikong paraan ng pagsusulat. Sinasaklaw nito ang mga kaganapan bago na itala ang mga sinaunang tao ang kasaysayan. Tapos ang kasaysayan naman, class sa English ay history. Ito ay tumutukoy sa nakaraan ng tao batay sa mga nasusulat na dokumento ay nagsimula halos 500 BK o bagong kasalukuyan. Naunawaan niyo ba class ang kahulugan ng prehistorya o historya o tinatawag na kasaysayan? Basta lagi niyong tatandaan ang kanilang pagkakaiba. Ang prehistorya ay hindi pa nakabuo ng sistemang pagsusulat. Nagsimula halos 2.5 ang nakalipas. At ang historya o kasaysayan naman ay dito na nagsimula ang sistemang pagsusulat na nagsimula lang 500 BK nang nakalipas. Dalawang mahalagang proseso ang naganap sa panahon ng prehistorya. Ang una ay ang evolusyon o ang mga pagbabago na ganap sa aspektong biyolohikal ng tao hanggang sa pagkamit ng katalinuhang maghihiwalay sa kanya sa mga hayop. Tinatawag din itong sapientization. Ang sapientization class ay ang proseso daw ng mga tao na nagmumula sa hayop na unggoy papunta sa pagiging tao. Ang ikalawa, ang pagkakaroon ng kasalukuyang uri ng tao ng kakayahan upang makalikha ng mga bagay o kasangkapan mula sa kanyang paligid. Kabilang dito ang kanyang gamitin ang kapaligiran ayon sa kanyang pangangailangan upang hindi manatiling umasa lamang sa maibibigay ng kalikasan. Ito ay ilan sa mahalagang tagpo sa kasaysayan na kung saan
saan malalaman mo ang evolusyon simula prehistorya hanggang historya o kasaysayan. Base sa pinakita kong larawan kanina, class, naangkop ang panahong Paleolitiko at Neolitiko na sa prehistorya. Alamin natin kung bakit. Unahin natin ang panahong Paleolitiko. Ang panahong Paleolitiko o Old Stone Age ay siyang pinakamaagang panahong nakikitaan ng pag-unlad ng mga tao. Nagbuhat ng salita sa mga katagang Greek na palayos o matanda at litos o bato. Sa Paleolitiko, class, ang mga sinaunang tao ay nagmula bilang mga mangangaso o bilang hunter-gatherer. Nagsimula ang Paleolitiko, class, halos 2 milyong taon na nakakaraan at nagtapos sa pagitan ng 40,000 BK at 10,000 BK o bagong kasalukuyan sa iba't ibang mga lugar. Sa panahong Paleolitiko, may 2 mahalagang rehiyon. Ang pagkalinangan pagdating sa paggamit ng mga sangkapan ang mababanag sa mga panahong ito. Una, ang paggamit ng mga hand axe. Pangalawa, ang paggamit ng pebble balls. Naunawaan niyo ba ang ating tinalakay sa inyo, ang aking tinalakay sa inyo, class? Mainam naman kung ganon. Ngayon, tayo ay dumako sa panahong Neolitiko. Alam niyo bang tinatawag na Mesolitiko ang panahon na sumusunod sa panahong Paleolitiko at panahong Neolitiko naman ang tawag sa huling panahon ng bato. Ang Mesolitiko ay hangos sa mga salitang Greek na mesos na nangangahulugang gitna at letos o bato. At ang Neolitiko naman ay hangos sa mga salitang Greek na neos o bago at letos o bato. Katangian ng panahong ito ang paggagamit ng iba't ibang kasangkapan paglagi ng tao sa mga pamayanan, domestikasyon ng mga pananim at hayop, ang pagkakaroon ng mga kaalaman tulad ng pagpapalayo at paghahabi. At mayroong 2 pinakamaagang pamayanang Neolitiko natuklasan sa Asia. Ito ang Jericho at Catalhuyo. Naiintindihan niyo ba ang panahon ng Paleolitiko at Neolitiko, class? Na kung saan ang panahong Paleolitiko ay umusbong ang unang tao na nabubuhay sila bilang mga ngaso at noong panahong Neolitiko naman ay natuto na silang mag-alaga ng hayop at magtanim para sa kanilang ikakabuhay. Ibang ko naman tayo sa panahon ng metal. Kung kanina angkop ang panahong Paleolitiko at Neolitiko sa prehistorya, ngayon naman ay panahong metal na kabilang pa rito at ito ang huling pagkultura sa prehistorya. Alamin natin ang panahong metal. Pagkatapos ng panahong Neolitiko ay sinunggal ito ng panahong bronze o metal, na kung saan ito ay nagiging sangkap sa paggawa ng kanilang mga sandata. Smelting ang tawag naman nila sa mga pagkuha ng bakal sa ore. Kapag sapat na ang bakal na kanilang nakuha dito ay nagsisimula ang proseso ng paggawa ng sandal na pagpukpok, pagtunaw, o pagmolde. Copper naman ang kauna-unahang bakal na nahulma. Sa pagsama ng copper at tin, nabuo naman ang bronze. Naunawaan niyo ba ang ating talakayan ngayon? Kung ganon, ako ay magtatanong. Ano ang 3 panahon na nabanggit ko kanina? Yes, Joanna? Mahusay. Ano naman ang naambag ng panahong Paleolitiko? Ambag naman ng panahong Neolitiko? Yes, Monica? Mahusay. At ano naman ang panahong
ng metal. Magaling! Ako'y natutuwa at lubos kayong nakinig sa akin. Tatanungin ko kayo bilang isang tao o mamamayan, gaano kahalaga sa inyo ang ambag ng tatlong panahon na nabanggit kanina? Paano ito nakatulong sa pag-araw-araw na gawain ninyo? Ngayong class, may hinanda akong pagsusulit sa inyo para malaman ko kung talagang may natutunan kayo sa araw nito. Panuto. Isulat kung ito ay paleolitiko, neolitiko o metal. Kung ang pangungusap ay nagsasaad kung anong panahon ito. Mayroon lamang kayong 5 minuto para sagutin ang mga katanungan dito. Tapos na ba? At meron pa akong isang hinanda dito na sasagutan ninyo. Ang panuto naman dito ay isulat ang prehistorya kung ang pangungusap ay tama at historya naman kung ito ay mali. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para matapos ang ating pagsusulit. Ngayon na natapos na tayo sa ating talakayan, nais kong basahin nyo ang susunod na ating talakayan sa susunod nating klase. Maraming salamat, grade 7 Einstein.